Love Serye TV. Billster Billionaire Stay to Forever. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Ang aga naman natin, Roy. Reklamo ni Mahal. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa sarili nang umihip ang malamig na hangin. Naka-jacket na siya pero nanunuot hanggang sa buto ang lamig. Mas maaga, mas maganda. Ang sabi ng nanay, magandang manood na sunrise. Sa may malapit sa bundok, binugahan ni Mahal ng hangin ng mga palad saka pinagkaskas. Ang lamig talaga. 4:00 pa lamang ng umaga kaya ganon katindi ang lamig. Kita niya ang lumalabas na usok sa bibig niya tuwing pagsasalita. Sumakay sina Mahal at Roy sa jeep na magdadala sa kanila sa may gilid ng bundok. Sumisiksik siya sa tabi ni Roy dahil nilalamig talaga siya. Ramdam niya ang titig na lalaki pero hindi niya pinapansin. Walang kibong ipinatong nito ang braso sa balikat niya. Hinawakan ng mga kamay niya at hinipan. The view will be worth it, sabi nito. Tumatama ang mainit na hininga ni Roy sa palad niya. Unti-unti nabawasan ang lamig na nararamdaman ni Mahal. Tumingin sa labas ng jeep ang babae. Madilim pa rin ang paligid at ang tanging nakikitang liwanag ay nagmumula sa headlights ng jeep. Na makarating sa view deck, bumaba na ng jeep sina Mahal at Roy. Hindi ina-expect ni Mahal na marami pa ring mga tao naghihintay ng sunrise. Meron pang bonfire. Doon kaagad siya pumesto habang hila-hila ni Roy. Hawak pa rin kasi ng lalaki ang kamay niya. Magkatabi silang umupo sa tapat ng bonfire kasama ng ilan sa mga naghihintay ng pagsikat ng araw. Nag-uusap ang mga tao sa mahihinang boses at hindi yun nakaapekto sa kapayapaan ng lugar. May naramdaman si Mahal na pumatong sa balikat niya. Nagtatakang binalingan niya si Roy. Saan galing to? Tanong niya na ang tinutukoy ang malaking balabal. Pinahiram ni Nana Dina. May dala rin akong kape, gusto mo? May inilabas itong 2 coffee canisters. Iniabot ni Mahal ang isang canister. Iyan pala ang laman ng backpack na dala ng lalaki. Wala sa sariling napasandal siya sa tagiliran ni Roy. Ipinulupot naman nito ang braso sa bewang niya at hinapit siya na parang normal na iyon sa pagitan nilang dalawa. Nang maubos ang kape, binalik ni Mahal ang canister kay Roy. Saka pumikit at sinamyo ang panlalaking amoy nito. Ang bango nito. The peacefulness of the place and the warmth coming from his body were making her sleepy, despite the coffee that she drank. Ito yung wala sa Maynila, sabi ni Roy. Napadilat si Mahal saka sinipat ang paligid. Peaceful no? Malayo sa magulo at mabilis na buhay sa Maynila. Hindi sumagot ang lalaki. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sumagap si Mahal ng hangin. Biglaan naman ang pagpunta nila sa Sagada, okay na rin. Masyado na rin siyang burnout sa trabaho. Naipon na mga leave niya kaya nang mag-file siya ay dali-daling inapprove. Hindi na siya gaanong natatakot sa mga death threat kay Roy. Nadamay siya dahil alam niyang pinoprotektahan siya nito. Isa pa, meron silang bodyguards. Masarap pala sa pakiramdam na may isang taong handang protektahan siya sa anumang panganib. Malapit na bang sumikat ang araw? Hindi pa. Natahimik ulit si Mahal. Pagkalipas ng 5 minuto, saka nagsalita. Malapit na ba? Hindi pa, Mahal. Pigil niya ang pagngiti lalo pat halata sa boses ni Roy ang pagtitimpi. Pagkalipas ng 5 minuto ay nagsalita na siya. Roy, no. Malapit na. Natawan na ng tuluyan si Mahal nang nanggigigil na yakapin na patagilid ni Roy. Ang kulit mo no, sabi nito sa tapat ng tenga niya. Binalingan ni Mahal si Roy. Doon na-realize ng dalaga kung gaano kalapit ang mukha nito sa mukha niya. Isang galaw lang niya, lalapat na ang mga labi ni Roy sa noo niya. Lalo pang inilapit na lalaki ang mukha. Nakatitig lang si Mahal sa mga labi ng lalaki. Ngayon lang niya napansin na parang malambot yon. What would it feel when his lips touched hers? Isa pang tanong mo, hahalikan mo ako? Ngumisi si Roy. Gusto mo? Inirapan niya ito at iniiwas ang mukha. Ayoko, hindi kita type. Ano ba yung type mo? Everything you are not. Wow, straight to the point. Nagkibit ng balikat si Mahal. Gusto ko ng suplado, seryoso at yung hindi palakibo. Tapos ako lang yung papansinin niya. Ako yung magpapalambot sa puso niya. Romantic, hindi ba? Nararamdaman ni Mahal ang pagkibit ng balikat ni Roy. Mula sa baywang, inilapit nito ang palad sa gilid ng kanyang ulo. Iginiya nito ang ulo. Pasandal sa balikat nito.
Ang clingy mo, Roy. Pang-aasar nito. Pinisil nito ang ilong niya. Gustong gusto mo naman. As if, pero hindi siya umalis sa bisig nito. Nang malapit na sumikat ang araw, ay lumipat na si Mahal at Roy malapit sa cliffside. Ang ganda ng paligid. Parang cotton candy ang mga ulap. Sa sobrang baba ng mga iyon, para bang kayang-kaya niyang abutin. Para bang nasa mga ulap na rin siya dahil sa tanawin. Unti-unti nang sumisilip ang araw. Ngayon lang nakakita ng ganoong klase ng ganda si Mahal. Kasabay ng pagsikat ng araw ay pagsisimula ko ng bago. Kakalimutan na kita, letche ka, sigaw ng isang babae. Tiningnan ni Mahal na sumigaw na babae at nakitang umiiyak ito. Ito na ang huli mong pag-iyak dahil sa'yo. Mahal kita pero pakakawalan ko na tong damdamin ko. Paalam, letche. Siniko ni Mahal si Roy. Hinila pa ang laylay ng jacket ng lalaki at sinenyas ang lumapit sa kanya. Inilapit niya ang tenga nito sa bibig niya. Gayahin mo yung babae baka sakali makamove on ka na rin. Binalingan ni Roy ang babae. Amusement was written all over his face. No, pambabae lang yan. Ang ina mo, George. Pagkatapos kitang bigyan ng iPhone 6, bigla mo akong hihiwalayan. Mabasag sana yung cellphone mo. Malakas naman sabi ng isang lalaki. Pinagtaasan ni Mahal ng kilay si Roy. See? Humalukip-kip ito. Hindi ko pa rin gagawin yan. O baka ayaw mo lang mag-move on. Parang nanigas sa pagkakatayo si Roy. Hindi naman pinipilit ang pag-move on. Simpleng sabi nito. Ramdam ni Mahal ang tensyong bumabalot sa katawan ng lalaki. Bullseye. Oo nga, hindi talaga pinipilit. Pero, dapat, gustuhin mo muna sa sarili mo na makamove on. Saka unti-unting kusang maghihilom ang sugat sa puso mo. Pareho silang natahimik. Nakatitig lang si Roy kay Mahal. At sa papasikat na araw, parang may malalim na iniisip. Halo-halo ang emosyon sa mga mata. Naniniwala ka bang deserving kang mahalin ng iba? Tanong ni Mahal. Nagkunot noong binalingan siya ni Roy. Bakit? Kasi kung hindi man si Faye ang para sa'yo, may darating na iba. Iyong babae na mamahalin ka gaya ng pagmamahal mo kay Faye o higit pa nga. Iyong babae na ibibigay ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na makilala mo yung babaeng alam mong itinakda para sa'yo? Yung magiging Faye ng buhay mo kung naging sigab ka. Yung kayo talaga, walang sukuan. Paano siya makakapasok sa buhay mo kung isinasara mo yung puso mo dahil sa ibang babae? Hindi ko sinasabing kalimutan mo si Faye. Huwag mo lang isara yung puso mo sa panibagong pagmamahal. Hindi mawawala sa puso mo si Faye, pero dapat maglaan ka ng space para sa iba, para sa mga tamang babae. Itinuro ni Mahal ang magandang tanawin sa harap. Sunrise, bagong umaga, pwede rin sumisimbolo sa bagong pag-ibig. Matagal nating hinihintay, nagtiis tayo sa lamig, pero worth it, diba? Tumingin uli si Roy sa tanawin. Maya-maya inapatitig sa kanya. Nailang si Mahal. Para bang kaya itong basahin maski ang pinakatatago nitong sekreto. Bagong umaga, mahinang sabi ni Roy. Yup, bagong simula. Bagong pag-ibig. Unti-unti itong umiti. I like it. Lumapad ang ngiti ni Mahal. Nagustuhan niya ang isinagot ng lalaki. Para bang gumaan ang pakiramdam niya dahil sa gusto na nitong mag-move on. Para may souvenir sa desisyon mong mag-move on, kukunan kita ng picture. Bago pa man makalayo si Mahal ay pinigilan siya ni Roy sa braso. Umiling ito at kinuha ang cellphone. Boss, pwedeng pa picture? Sabi nito sa lalaki nakatayo, di kalayuan sa kanila. Sure sir, sagot ng lalaki. Ipinatong ni Roy ang braso sa balikat ni Mahal at idinikit siya sa katawan nito. Thank you. Gulat na napatitig si Mahal kay Roy nang banggitin nito ang pangalan niya. Paano mo nalaman? Hindi ito sumagot at kinuha ang cellphone sa lalaki. Pinagmasdan ang litrato sa kangumisi. Nagbablush ka? Inirapan niya ito. Hinawakan ni Roy si Mahal sa braso at pilit na hinila paakyat sa Sagada Cemetery. Ang daan papunta sa Echo Valley. Isa sa mga tourist destination sa Sagada. Pero natatakot si Mahal. Paano kung may humatak bigla sa paa niya? Ayoko, dito lang ako sa baba. Hindi ako aakyat. Tigas na pagtanggi niya. Halika na, pamimilit ni Roy. Ayoko nga sabi may humihila pa sa paa ko pabulong na sabi niya. Sinapo ni Roy ang tiyan at halos mamaluktot. Sa lakas ng tawa. Protektahan kita sa mga hatak sa paa mo. Napalabi si Mahal sa kahumalukip-kip at diskumpyadong tiningnan ang lalaki. Itinaas ni Roy ang kanang kamay. Promise. Fine. Inilahad ni Roy ang kanang kamay. Hawakan mo yung kamay ko.
Huwag kang bibitaw. Inilahad nito. Magkahawak kamay na umakyat sila sa Sagada Cemetery. Na makarating sa bungad, ikinabahan si Mahal. Oo, umaga pa pero kinakabahan talaga siya sa mga sementeryo. Nang maramdaman ang pagpisil ni Roy sa kamay niya, ay binalingan niya ito. Nang makita ang ngiti nito ay parang napawi ang kaba niya. Saglit na lakaran lang hanggang sa makarating sila sa Echo Valley. May mga pagkakataon na natatapilok si Mahal pero nakaalalay si Roy. It was sweet, if only he would erase the annoying smirk off his face. Echo Valley. Kapag sumigaw ka, mag-e-echo pabalik. Hear this. Huminga ng malalim si Roy saka sumigaw ng thank you Mahal. Napatitig si Mahal sa lalaki habang pinakikinggan ang pag-echo ng boses nito. Nasa puni niya ang kaliwang kamay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Subukan mo. Doon natauhan si Mahal. Ginaya niya ang lalaki. Uso na mag-move on, Roy. Natawa ang lalaki. Ginulo ang buhok ni Mahal na parang isang batang munti. Oo, uumpisahan na, sigaw uli ni Roy. Itinakip ni Mahal ang kamay sa bibig para itago ang ngiti. Kidding aside, thank you Mahal. Salamat sa pagmulat sa mga mata ko. Itinaas nito ang kanang kamay at sa sobra niyang pagkagulat ay hinaplos ang pisngi niya. Wala yon. He said something under his breath. Ano yon? Tanong ni Mahal. Umiling si Roy. Wala. Inirapan niya ang lalaki. Kapag tumalon ako rito, Roy, sasagipin mo ba ako? Hindi. Naiinis na tinampal niya ito sa braso. Kakaasar ka eh. Hindi kita sasagipin dahil bago ko pa man makatalon, pipigilan na kita. Parang lumulobo ang puso ni Mahal nang marinig ang karugtong na sagot ni Roy. Mawawalan ako ng entertainment kapag nawala ka. She rolled her eyes at him. Wala talaga siyang mapapalang matinong sagot sa lalaking to. Nakadapa si Mahal sa kama nang marinig na bumukas ang pinto ng banyo. Umupo siya at takmang tatayo nang mapatingin sa lumalabas ng banyo. Ang hudyong si Roy, lumabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan. Abala ito sa pagpupunas ng buhok. Napatitig si Mahal sa katawan ni Roy. Hindi ba ito nilalamig? Droplets of water were on his chest. Sinundan niya ng tingin ng tubig na gumagapang mula sa dibdib nito, papunta sa parteng natatakpan ng tuwalya. He had muscles but his body wasn't bulky, lean and strong. Sa mga pagkakataong nakasandal siya sa dibdib nito, ramdam niya ang tigas niyon. Pero ngayon nakita niya itong walang saplot. Mamma mia, ang hot. Natamemeng nakatitig lang si Mahal kay Roy. Kahit na lumakad ang lalaki palapit sa kanya, ay nakatitig lang siya. Parang nawalan siya ng boses. Do you like what you are seeing? Biglang natauhan si Mahal. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. One side of his lips turned upwards. Humikislap ang mga mata ni Roy sa naiisip na kapilyuhan. Tumayo siya at iniwasan ng lalaki. Sa kabila ng lamig, ramdam niya ang sigaw mula sa hubad nitong katawan. Stop thinking about his nakedness self. Eksaktong nasa harap na siya ng malaking aparador na may magkabilang palad na lumitaw sa magkabila niyang gilid. Hinaharap niya si Roy. Wrong move. Ang lapit pala nito sa kanya. Naaamoy niya ang shampoo at sabong ginagamit nito. Magsasalita na sana si Roy nang may kumatok sa pinto. Sa pagkataranta ni Mahal ay naitulak niya si Roy. Binuksan niya ang cabinet at malakas na tinulak doon ang lalaki. Pagkasaray sa kabinuksan naman niya ang pinto. Si Nanay, ang tao sa labas. Iha, ito yung extra na kumot. Nanghi kanina yung nobyo mo. Lamigin ka raw kasi. Nanunukso ang iting sabi nito. Salamat po, Nay. Tumango ang matanda. Pagkaalis ay sinara ni Mahal ang pinto. Lumapit sa cabinet at saka binuksan ang nakaangat na kilay na lumalabas mula roon si Roy. Bakit mo ako tinulak doon? Tanong nito. Nakagat ni Mahal ang ibabang labi. Akala ko papunta yan ng Narya. Nagbabakasakali lang ako na matatapon ka roon. Ngumisi ito. Na-conscious ka sa abs ko, no? Pangaasar pa nito. Nanlaki ang mga mata niya. Nasaan ang abs? Lumapad ang ngiti ni Roy. Nagkibit balikat at hindi sumagot. Ipinatong ang kamay sa buhol ng tuwalya at sa sobrang pagkagulat ni Mahal ay hinubad ang tuwalya. Tinakpan agad niya ang kamay, ang mga mata. Don't worry, nakaboxer na ako. Natatawang sabi ni Roy. Tiningnan ni Mahal ang lalaki. Nakaboxer nga ito. Kitang-kita tuloy ang muscles nito sa binti at hita. Sexy talaga ang hayop. Maligo ka na Mahal, amoy laway ka na. Nagiinit ang mga pisngi na nag-about face siya. At dire-diretsyong pumasok sa banyo. Napatili siya ng malakas nang wala sa sariling buhusan ng malamig na tubig. Mula sa labas ay dinig niya ang halakhak ni Roy.
Napahagkikik si Mahal habang binabasa ang palitan ng comments ni na Captain sa bagong vlog na Falling for Unexpected. Ang blog post ay tungkol sa isang babae nagkagusto sa lalaking hindi nito inaasahang magugustuhan. Captain, sa tingin ko talaga ako yung tinutukoy dito sa blog post na to. Matulog ka na, oy, antok lang yan. Crush mo na ako? Asa much? You are too annoying. Who the fuck you are? Stupid? Love triangle? Lost. Love triangle. Ew. Lumundo ang gilid ng kama ni Mahal kaya nabaling doon ang atensyon niya. Hindi niya namalay na kabalik na pala si Roy. Lumabas ito saglit para kausapin ang tumawag sa cellphone nito. Ano yung pinagkakaabalahan mo at ngiti-ngiti ka? Umisod ng bahagya si Mahal sa kama at pinakita ang screen. Love in the air. Pag-aari ito ng babaeng nagtatago sa codename. Nag-post siya ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig o kaya tungkol sa love life niya. Enjoy magbasa ng mga comments at post eh. In-scroll ni Roy ang cellphone habang tahimik na binabasa ang kaganapan sa blog. Love in the air. Nakita ko na to sa Little Arena, sabi niya. Parang may light bulb na nag-flash sa isip ni Mahal. Naalala ko na. Nung mabasa ko yung gawa ni Mario na nabati ka sa author's note, pinagtanong ko yun dito sa Love in the Air. Kilala ka ng mga tauhan dito. Sila yung nagsabi na sa Little Arena ako pumunta eh. Humiga sa kama si Roy at umaktong nag-iisip. Ibig sabihin pwedeng member sila ng Little Arena. Yun nga rin yung naisip ko eh. Ha? Binalingan ni Mahal yung cellphone. Nanatiling tahimik si Roy. Hindi pa rin nawawala sa isip ng babae ang hubad nitong katawan. Pero pilit niya yung inaalis sa isip. Mapupulyot ang utak niya dahil sa katawan nito. Roy, look. Napahinto siya na makitang tulog na ang lalaki. Parang may sariling isip ang mga kamay niya at nakikita ang sariling hinahawi ang buhok na tumatabing sa gilid ng mukha nito. When her skin touched his cheek, Maha felt a jolt of electricity once again. Posible bang attracted siya kay Roy?